Ayan mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito na naman po ako at muling magbabalik upang maghahatid ng mga panibagong mensahe. Yan, ang ating ngayon mga kapatid, kung ano nga ba ang ah, nangyari sa inyong mga kalaban sa mundo ng espiritual. Yan, at kung anong nangyari sa kanila, kung ano ang mga ah, gusto nilang iparating sa inyo. Ayan, kung yan ba ay humingi ng tawad, yan, o kung ano. Yan, tapos gagamitin natin tong mga mga animal message. Yan, itong animals message na ito, baka may mga alaga kayo dati o ang mga mensahe ng mga baraang ito ay gustong ipaabot sa inyo, tulad ng mensahe ng isang pagong, mensahe ng isang lobo, mensahe ng isang whale, isang ladybug, jaguar. Paano yung mga mensahe ng mga alagang hayop na ito? Ayan yung gusto nilang ipaabot sa inyo. Ayan, unahin natin dito. Ayan, ano nga ba ang nangyari sa kanila, kung ano mga plano nila. Ayan, tayo mga kapatid, wag na nating patagalin, baka mayroong dumating na mga pasyente dito at mapuputol na naman ang ating ating video na ito. Yan, kukuha tayo ng siyam na braha. Siyam, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yan, kumuha na tayo ng 9 na braha. Tapos 5 naman dito sa animals message, mga mensahe ng mga hayop. Ano nga ba ang mga mensahe sa inyo? Kukuha tayo ng 5 lang dito. Ayan. Ayan, 5 na yung nakuha natin dito. Yan, kung ano yung mga plano o mga mensahe sa inyo ng inyong mga kaaway. Ayan, 5 o mga ginagawa nila. Ang mga ginagawa nila dito, 5 of Chalix. Pag ginagawa nito mga kapatid ay ipinapaalam ito sa inyo na patuloy pa rin itong sumasabotahe. Yan, sa ngayon ay sumasabotahe itong taong ito sa inyo. Yan, hindi titigil ito, gumagawa ito ng mga ritual gamit ang kandila. Yan, kandila. Pero ang mga pamamaraan nito mga kapatid ay hindi mabuti, kasi ang pagre-ritual kasi dalawang klase yan sa patungkol. Kasi hindi kikilos ang isang ritual o ang pamamaraan ng ritual kung walang pag-uutos. Yan, tulad ng tao, pag tinawag mo at di mo inutusan, di kikilos yan. Ganun din sa ritual. Yan, pero ang ritual kasi nagpamamaraan sa iyo ay masama. Ayan, masama ang ginagawa niya.
patuloy pa rin itong nananalangin o ang Nine of Calyx na ito. Ito ay ang sinasamba nitong taong ito ay hindi liwanag kundi kadiliman, maaring demonyo, diablo, o kung ano mang lahat ng uri ng gawa ng kasamaan, basta mga itim. Sa itim ito sumasamba, hindi sa puti na mga tulad ng mga Diyos. Hindi ito sumasamba sapagkat na ano ito na ano to sa parang tinangay ito ng kanyang mga aral sa kadiliman, mga kapatid. Yan, tinangay ito sa ang kanyang aral sa dilim, kaya naging masama itong taong ito. Yan, puro ang demonyo ang sinasamba niyan, diablo, o kung ano man ang mga itim na mga nilalang na gawa ng mga demonyo. Ayan. Ikaw dito to mga kapatid, o sa mundo ng espiritual, kinukontra mo ang kanyang ginagawa dito. Ikaw naman dito ay meron kayong manggagamot na tumutulong sa inyo na malakas din, na ano din yung ano niya, ang power niya ay putian o galing sa mga dibino o sa mga Diyos. Yan, sa Diyos ito sumasamba. Ito naman yung sumasabotahe sa inyo. Ito yung kumukontrang ito, o maaring ikaw ay manggagamot dito o sa mundo ng espiritual. Ikaw ito mga kapatid, kinukontra mo ang ginagawa nitong taong ito. Kung sakaling kayo naman ay mga ordinaryong tao, walang alam sa espiritual, maaring ang manggagamot na ito ang dumidipinsa sa inyo. Yan. Hindi ito mga kapatid, hindi ito mananalo itong gumagawa sa inyo, dahil malakas ang manggagamot ninyo dito. Malakas. Yan, ang Pentacles, kung anong ritual ang sinasagawa niya, ibang ritual ang ginagawa nito mga kapatid ng iyong manggagamot, o di kaya ikaw dito na isang manggagamot na makakapanood nito. Dahil malakas ang mo dito sa nature. Malakas din yung kung ikaw ay may healing power sa may kalikasan, ay makukontra mo ang lahat ng ginagawa na itim na mahika nitong taong ito. Ito. Kasi ito sa kadiliman ito sumasamba. Ikaw naman ay mga kapatid, sa kalikasan. Yan. Itong tinatawag na nine calyx nito, kung sa aking pag-i-interpret ay siyam ang kanyang sinasamba nito, o siyam ang kanyang mga kaaralan sa mundo ng espiritual. Yan. May mga alam ito sa din sa ritual, kaso yung mga masasama sa kanya ginagawa. Ito naman dito sa taong ito na tumutulong sa inyo, ikaw man ito sa mundo ng espiritual, ikaw ay malakas dito. 4 na elemento ang hawak mo dito, maaring tubig, hangin, apoy at lupa. Ayan ang mo dito, ang tangan mo dito sa ibabaw ng sa ating mundo. 4 yan, nakokontrol mo lahat ng mga nilalang sa elemento sa tubig, apoy, hangin at lupa. Yan. Ituturo ko sa inyo ang kung ano-ano ang mga nilalang na iyan sa hangin, tubig, apoy at lupa. Ganito yan mga kapatid. Alam ba ninyo ay may purpose yan? Ano nga ba ang mga elemento? Maraming uri ang mga elemento mga kapatid. May mga elemento na engkanto, tikbalang, kapre, diwende, o kung ano man. Yan mga kapatid ay may mga hari yang mga yan. Hari yan, may mga hari yan sila. Tulad ng mga elemento sa dagat. Yan, tulad ng elemento sa dagat. Sirena, Shokoy, yung mga ganyang mga kataw. Yan ang mga elemento sa tubig mga kapatid. Yung mga tinatawag nilang mga dugong na yan, o mga mga elemento sa dagat, sirena, kataw, yung mga ganyan. Yan ang mga engkanto sa tubig mga kapatid. Yan. Ang naman mga kapatid, ang mga tinatawag naman sa engkanto sa lupa, ang mga elemento sa lupa, yan ang tinatawag ng mga kapre, diwende, tikbalang, yan, mga
iba't ibang uri ng nilalang na naninirahan sa bato, batis, kuweba, sa ilog, sa sapa, yan, sa dalampasigan, sa malalaking puno. Yan ang mga engkanto ng kahoy, yan ang elemento ng kahoy. Yan. Ang sa mga ano naman, yung sa mga saan naman sa lupa, yan yung mga elemento ng mga ano ay sa ang elemento sa apoy, yan yung mga tinatawag na mga yung mga santilmo, yan yung mga ano, yan yung mga elemento sa apoy. Yan. Ang elemento naman sa hangin, yan yung mga ano, yung mga anghel. Yan, sila yung mga naninirahan sa himpapawid. Yan yung mga anghel o kung anumang uri ng mga nilalang ng Diyos. Dalawa rin kasi ang nilalang ng ano ng Diyos, mabuti at masama. Yan. Si Satanas na yan ay nilalang ng Diyos yan. Hindi si Satanas ang lumikha sa kanyang sarili, kundi ang Diyos din ang may likha niyan kay Satanas na yan. Yan. Kasi sa panahon kasi dati, si Satanas na yan ay isang anghel yan na nilikha. Ngunit gusto niyang pantayan ang kakayahan ng Panginoon. Kahit sino naman hindi pwedeng hindi pwedeng pantayan ang kakayahan ng ating Panginoon. Kaya yan, si Lucifer na yan ay itinapon sa lupa. Sabi ng Panginoon, kung gusto mong maging Panginoon ka ng iyong mga nasasakupan, ay gumawa ka ng iyong sariling kaharian. Kaya itinapon si Lucifer sa impyerno. Yan ang katotohanan diyan. Kaya yung ibang mga anghel na sumunod kay Lucifer ay nagsiaklas sa ating Panginoon ay itinapon kasama si Lucifer sa impyerno. Kaya sila ay kaya sila ay nasa impyerno na tumira kasama si Lucifer. Ayan yung mga yan. Sa impyerno yan sila nakatira. Itinapon sila ng ating Panginoon at ginawan sila doon ng kanilang trono. Yan. Kaya wag tayong basta-basta paninlang dahil si Lucifer ay tusong anghel yan. Mapagdin lang. Dadalhin ka niyan sa mga makamundong bagay. Pag ikaw ay naligaw sa mga ganyan, ay mapapariwara ka. Masisira ang ano mo diyan, ang kinabukasan mo pag ikaw ay sumunod sa kanya. Tuso ang anghel mga kapatid, mapadlin lang tulad din ng mga tao. Kaya wag kayong basta-bastang magtitiwala. Yan. Yan yung mga ginagawa nila. Maraming mga elemento mga kapatid. Kaya nga pag ang tawag, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Diyos na kakilakilalas, kagulat-gulat, kakilakilabot, na kinatatakutan na mga santong kaimpyernuhan. Ang tinatawag na mga santong kaimpyernuhan na yan yung mga santo na kung tayo ay mga santo dito, may mga propeta dito, yan yung mga natin dito, yung mga mabubuti, yan yung mga propeta. Ang tinatawag naman ng mga santong kaimpyernuhan na yan yung mga santo ng demonyo na kinatatakutan ng santong kaimpyernuhan. Yan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises. Ang apat na yan na magsusunod na saling lahi na yan ang Diyos nila ay si Yahweh. Yan. Yan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises. Panginoon ng lahat ng Panginoon, hari ng lahat ng mga hari. Ayan po, sa totoo lang mga kapatid, maraming uri ng Panginoon. Yan, maraming uri din ng hari. May mga hari na may hari sa iba't ibang bansa. May hari din na mga elemento tulad ng mga engkanto niya, ng mga kapre, ng mga diwende. May mga hari yan sila din. Yan. Panginoon ng lahat ng Panginoon, hari ng lahat ng mga hari. Ito yung lihim na pangalan ni Jesus, Yahushua, Mesiya, Emmanuel, Salvador del Mundo. Yan yung mga lihim na pangalan ni Jesus. Yan yung mga Diyos na mga hukbo o Diyos na mga mandirigma. Yan. Yan yung dyan. Yan yung mga dyan. Yan. Kaya pag tinawag yung mga espiritong namiminsala, hindi sila makakatanggi. Yan. Kaya kahit anong tago ng mga yan, kung ang pasyente na biniminsala nila at bukas ang portal,
matatawag at matatawag mo yung taong gumagawa ng masama sa ating pasyente. Yan, matatawag at matatawag mo yan. Kailangan ang pagtawag mo dyan sa mundo sa kumbati espiritual, lahat ng pagtawag mo sa mga espiritong gumagambala, kailangan buo ang loob mo, may paniniwala ka sa Panginoon. Kasi kung sa sarili mo lang ikaw ay naniniwala, matatalo ka pag wala kang kasamang Panginoon. Kailangan sa spiritual kumbate, pag ikaw ay nakipagdigmaan sa mga mangkukulam mambabarang, kailangan lagi mong dasalin na ang Panginoon ay nasa iyong tabi mo at siya ang sa iyo gagabay sa labanan sa spiritual. Ayan. Kasi kung ikaw lang mag-isa, kung titiwala ka sa sarili mo, mapapahamak ka. Kailangan pag manggamot ka, dapat kasama mo ang Panginoon. At hindi lang basta-basta yung iba kasi nanggagamot lang, nagpapasikat para makilala, para yung iba nga sumikat na nakalimutan na yung ng Panginoon sa kanila. Nakalimutan niya na kung paano sila inangat ng Panginoon. Hindi na nila nakikilala. Yan. Dapat ganon sa spiritual kumbati. Ang pagkukumbati naman mga kapatid ay hindi yan sinasabing pag nag-aral ka 3 araw ka, pagtapos mo ng devotion ng 49 days pwede ka makapanggamot. Mali yun mga kapatid. Ang pag-aral ng kumbati ay taon dapat yan mga kapatid. Taon ka dapat dyan pag-aralan mo, taon. Kasi kung pagkatapos mo mag-aral ng ganyan, tapos manggagamot ka at yung nakabangga mong mangkukulam doon ay malakas, mapapahamak ka, lalo na pag wala kang Ranas ko dati yan mga kapatid. Yan. Temperance. Itong temperance na ito mga kapatid, ang mensahe sa ng barahang ito, ingat lang sa iyong mga kilos o galaw, dahil maaring pwede kang bumagsak sa iyong dito kung ikaw ay manggagamot. Dapat mong pag-ingatan kasi ang lahat ng ibinigay sa iyo ng ating Panginoon, kung yan ay hindi mo aalagaan, ingatan at mahalin, yan ay mawawala. Mawawala iyang ibinigay sa iyo ng Panginoon, kung ano mang talento yan, kaaralan, o kung ano man ang magandang gagawin ang dadating sa inyo. Ayan. Sa mga sa mga ordinaryong tao na hindi manggagamot, kung kayo ay binigyan ng Panginoon ng biyaya, blessing, o kung ano mang mga pagpapala, ay ninyo mga kapatid, ay dapat ninyong ingatan, mahalin, at ingatan ninyo at mahalin at itago ninyo na parang kayamanan, dahil pag yan ay hindi ninyo minahal, inabuso ninyo yan at hindi ninyo ginamit sa tama, maaring darating ang araw ay babawiin ng Panginoon ang kakayahang ibinigay o inirigalo sa inyo. Yan. Yan, 6 of Chalic. Yan, may mga tao dito na nanalangin yan sa ating Panginoon na ibinigay na sa kanila, o kaya dumating o dadating pa lamang yung mga panalangin na gusto nilang mga kapatid, kanilang pangapanalangin na gusto nilang dumating sa kanilang buhay. Yan. Pag manalangin kayo ay dapat manalangin kayo ng mabuti, wag yung masama. Meron kasi mga kapatid, may nagtatanong sa akin, maestro, paulit-ulit na ako nananalangin na ganto ganyan, na ako'y magkaroon ng pera, tapos hanggang sa ngayon ay wala akong naipon, wala akong mga naipundar na mga bagay, at saka wala akong mga naitabing pera. Ang sinabi ko sa kanya, minsan kasi mga kapatid, may mga bagay na pinapanalangin ng isang tao na hindi binibigay ng ating Panginoon, dahil bandang huli mga kapatid ay yung mga pinapanalangin niya ay yun ang malay mo doon siya mapapahamak, doon siya makakalimutan niya na ang Panginoon. May mga ganun mga kapatid. Baka yung mga pinapanalangin niya at ibinigay ng Panginoon
baka hindi niya nakilalanin ang Panginoon, kaya gano'n may mga bagay na hindi binibigay ng Panginoon. Gagamitin niya sa masama. Kunyari, gusto niya manalangin ng maraming pera, hindi binibigay ng Panginoon. Kung sakaling dumami ang pera noon at ibinigay ng Panginoon ang ano na yun, ang mga pera sa taong nanalangin na yun, ay ano po mga kapatid, minsan lalaki ang ulo, ganto ganyan. Kaya minsan kahit anong panalangin ay hindi dumadating ang mga panalangin sa inyo, wala po kayong magagawa dahil may takda po ng Panginoon yun. Minsan kasi ang tao kasi pag binayayaan sila ng mga ganyang bagay, ay hindi na nila nakikilala ang Panginoon. Nakakalimutan na nila dahil nabulag sila sa pansariling mundo. Pera, ari-arian, sasakyan, bahay, investment. Yan. So, sobrang busy na sa negosyo, kung ano-ano, ay wala na silang time sa ating Panginoon kahit na magsimba. Kahit magsimba, kahit manalangin man lang, wala na, kahit pag-uwi sa bahay nila, pagod na sila. Yan. Kaya kung minsan ay hindi binibigay ng Panginoon ang mga pinapanalangin natin, dahil balang araw ay yan din ang makakaano sa kanila. Yan. O minsan ay hindi pinapanalangin dahil darating ang araw, yung mga pinapanalangin nila at ibinigay sa kanila, gagamitin nila sa masama. Yan. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Mas maganda na pag nagtarot ka sa baraha ay may kunting kwentuhan din para kahit papaano may may napupulutan tayong aral. Yan. Dito mga kapatid ay magtatagumpay kayo dito. Kung sino man ang pinipinsala o binibigyan ng sakit ng taong gumagambala sa inyo, ay magtatagumpay kayo dito mga kapatid. Meron din ditong bibiyayaan ng isang supling, mag-asawa. Yan. May mga tao din dito na nanalangin na gustong magkaanak, pero bibiyayaan ng ating Panginoon ng isang supling. May mga bagay kasi mga kapatid na hindi tayo nagtataka yung iba na bakit daw hindi sila nabiyayaan ng anak, kasi mga kapatid may perfect doon mga kapatid. May plano ang Panginoon. May plano yon, may oras yon kung kailan sila bibiyayaan ng anak. Ang biyaya po mga kapatid ay hindi po minamadali yan. Kusa pong hinihintay yan sa tamang panahon. Yan, kung ikaw ay makakapaghintay at biniyayaan ka ng Panginoon ng ganyan, ng kayamanan o kung ano, mapalad ka mga kapatid. Kasi hindi ka naman bibiyayaan kung hindi ka nagsasakripisyo, hindi ka masipag. Kung tamad kang tao, hindi ka talaga biyayaan. Kung aasa ka sa swerte, hindi ka biyayaan mga kapatid. Sa totoo mga kapatid, ang mga swerte na yan dati ay naniniwala ko sa mga hindi. Ikaw ang magbibigay ng swerte sa buhay mo. Dahil kung hindi ka kakilos, hindi ka siswertihin mga kapatid. Tulad nung yung mga pampaswerte naman yan mga kapatid, tulad ng mga garapa, amulet, lucky charm, yan ay pampaswerte. Ang mga gamit na yan ang gabay sa iyo sa spiritual tungo sa iyong ikakayaman. Yan, tulad ng ganyan, may pampaswerte ka. Nagtatrabaho ka, may negosyo ka, tapos may pampaswerte ka. Yayaman ka kasi yung charm mo na yon, yan yung magiging gabay mo para sa ikaunlad mo. May pampaswerte ka nga, tamad ka naman, wala tayong magagawa. Nasa tao naman ang awa, nasa Diyos ang awa, nasa tao naman talaga ang gawa. Yan. Wag ninyong iasa sa mga lucky charm ninyo na kayo, hindi, kilusan din ninyo mga kapatid para mas lalong uunlad ang buhay ninyo. Kung tatamad-tamad kayo, kukuya-kuyakoy kayo diyan sa tabi, ay kayo diyan mga kapatid, maghihirap kayo diyan. Yan, dapat kung may pera kayo, dapat marunong din kayo magtipid para kung sakaling mawalan man kayo ng may maiipon kayo, may madudukot. Yan. Yan yung sinasabi na matagal lang yung pampaswerte ay hindi pa rin, hindi, kilusan ninyo, magtrabaho din kayo para kayo pagpapalain din. Ang pampaswerte ay gabay lang yan sa inyo. Yan ang sa ikauunlad ninyo, hindi yung iaasa ninyo diyan, uupo lang kayo, hihintay kayo. Walang dadating sa inyo kung tatamad-tamad kayo sa inyong yan mga kapatid. Wag kayo magtampo sa akin sapagkat sinasabi ko ang totoo.
Dahil para mamulat kayo na ano, ang swerte talaga mga kapatid ay dapat yan tinatrabaho mo rin. O tulad nung sa akin, ganito, kahit paupo-upo lang ako dito, kahit may dito sa bahay, siniswerte pa rin ako kasi yung mga hindi ko naman sinasabing dati nung mga time na walang-wala kami ay talagang ano talaga nung hindi pa ako nanggagamot, talagang grabe talaga ang hirap namin dati mga kapatid. Sa ngayon ay nanggagamot na ako, may mga regular client na ako. Yan. Tulad ng ganito, trabaho din ito, pagtatarot, panggagamot, trabaho din yan. Tulad nung sa akin, ganito ang profesyon ko. Swerte ako dito sa trabaho ko na to kahit na umupo lang ako maghapon, kahit dito lang ako sa bahay maghapon, may pumupuntang pasyente, may magpapareading online, magpapapahiling online, swerte pa rin ako kasi kahit ganito lang ang trabaho ko, hindi ko kinakahiya at kumikita ako sa malinis na paraan. Hindi ako nanluloko ng tao, wala akong tinatapakan na iba. Yan, kahit umupo lang ako maghapon dito sa bahay, kahit ano, gumala man ako ay wala akong amo, wala akong may sariling amo ko, sarili ko ang pinapasahod ko. Ayan. Kasi sa panahon nga, pag nagtrabaho ka, wala kang skills na sa'yo, ay kung nagtrabaho ka at wala kang mga experience, talagang pagagalitan ka. Kailangan talaga sa mundo sa trabaho ay talaga may experience ka para hindi ka mapagalitan, manipulahin, o underestimate. Yan ang katotohanan diyan mga kapatid. Yan lang yung mga na advice ko sa inyo para mamulat kayo. Yan, wag sana sasama ang loob nyo sa akin. Bahala kayo kung magalit kayo sa akin. Ang basta yung mga paniniwala ko na alam kong tama, i-share ko rin sa inyo para sa ikauunlad ninyo. Yan. Walang umaasinsong taong tamad. Yan. Yan ang masasabi ko. Yan. Gawin ninyong yung mga lucky charm na yan, yung mga amulet, yung mga pampaswerte, yung mga garapan na pampaswerte, gamitin ninyo sa mabuti sa tignan ninyo pag kayo ay may paniniwala sa gamit at kayo ay laging nananalangin sa Panginoon sa kabubuti, pagpapalain kayo mga kapatid. Yan ang tip ko sa inyo. Yan. Ten of Swords. Ikaw dito mga kapatid, kahit anong dito sa iyo, kahit anong pananabotahi ang gagawin sa ng taong ito, marami ang hahatol sa kanila. Si Universe, yan, ang ating Panginoon, ang iyong ancestor, ancested master, spirit guide, at saka yung mga namayapa mong mga mahal sa buhay, sila ang gaganti dyan. Yan ang katotohanan dyan. Hindi ka mabasta-basta dito kasi marami kang kakampi. Kung ikaw ay kakantiin dito o gagalawin, ay sila ang kikilos. Yan. King of Pentacles. Ikaw dito mga kapatid ay ka na dito, hindi ka na basta-basta makakanti. Dito hindi ka na basta-basta natatablan kasi gawa nung ikaw na dito siguro ang napagamot, napudiran ka, nabakuran, nabalabala, nadipinsahan, nasakluban ka, at hindi ka na basta-basta dito mga kapatid. Hindi ka na basta-basta na matatablan dito kung ikaw ay nagpagamot. Yan. Knight of Chalice. Itong tinatawag na ito ay magtatagumpay ka dito. Ikaw ang mananalo dito sa sa mundo ng spiritual. Ikaw ang mananalo dito. Yan ang masasabi ko sa inyo. Wag ninyong kalimutan na manalangin palagi araw-araw. Yan. Kasi ang lahat na darating ang araw, ang lahat na mga pinapanalangin ninyo o hinihiling ninyo ay ibibigay ng Panginoon. Ibibigay ng Panginoon yan sa inyo. Yan. Kaya wag kayong mawalan ng pag-asa. Yan, ang mundo ng spiritual ay dapat talaga ay kayo na lang ang mag-a-adjust sa mundo ng spiritual. Kasi sa buhay natin, lalong-lalo na sa Pilipino, sa ating kapwa Pilipino, ay hindi na talaga nawawala ang inggit, galit, sama ng loob, paninira, pagmamanipula, pag-underestimate ng tao. Sakit na talaga ng
ng mga Pinoy. Kung hindi pa nila basta-basta masiraan ng tao, mapabagsak, papakulam nila, papabarang nila, gagawan ng kung ano-anong sumpa, kung ano-ano mga masasakit na salita yung mga ano. Yan ang sakit ng Pinoy. Kaya minsan ang mga Pinoy ay hindi umaangat kasi ang Pinoy din ang humihila pababa. Kaya ang Pilipinas natin ay hindi umaasenso. Ayan mga kapatid. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Kung kayo ay ginagawa ng espiritual, ipanalangin na lang ninyo na sana ang lahat ng ginawa sa iyo ay babalik sa kanila. Yan. Tsaka mag-avail na rin kayo ng mga pangontra. Yan, mag-avail na rin kayo ng mga pangontra para kahit papano ay meron kayong pandepensa sa katawan. Kasi kung gagantihan mo yung mga taong na yan na nabutahe sa inyo, kung ipapakulam mo rin yan, kung ipapabarang mo rin yan, kung ano-anong ipapagawa mo dyan, ay wala ka rin pinagkaiba sa kanilang ugali. Yan. Wala ka na rin pinagkaiba. Pare-parehas na kayo hanggang sa humantong kayo sa hindi maganda sa mundo ng espiritual. Ang gawin lang ninyo, manalangin na lang kayo. Kung wala kayong pang-avail ng mga pangontra, lalong-lalo na sa mga legit, hayaan na lang ninyo, manalangin kayo araw at gabi, matulog, bantayan ang inyong pamilya, kung ano-ano. Yan ang maganda. Ang unang sandata natin mga kapatid ay ang panalangin. Yan ang unang sandata natin. Ang panalangin. At pangalawa, ang gagawin naman ninyo dyan, kung may amulet kayo, ano na rin mga kapatid, mag-avail na rin kayo ng amulet kasi ang pera nakikita yan. Kahit huwag kayo manghinayang sa mga sobra 1,000, 2,000 ang halaga ng pangontra o 2,500. Kung alam naman ninyo ang pangontrang yan ay legit, wag na kayong mag-aalinlangan na mag-avail ng mga ganyan. Kasi ang pera nakikita yan. Makikita mo yan sa isang taon. Ang 2,500 na yan, mahigit isang linggo mo na lang siguro yan mahahanap yung 2,500 na yan. Babalik din yan sa'yo. Pero ang buhay ng tao, hindi. Isa lang ang buhay ng tao. Hindi tayo pusa na siyam ang buhay natin. Pag nalaglag sa bubong, pag nalaglag sa puno, mapipilayan lang, buhay pa rin. Tayo isa lang ang buhay natin mga kapatid. Hanggat naagapan natin yan, ang sakit natin. Kasi pag hindi naagapan yan, ay lumalala at lumalala. Yan. Ang pera nakikita yan. Huwag kayong magreklamo ng mga ganto, ganyan. Kasi ito rin kasi minsan mga kapatid. Kaya kasi minsan ang hindi tumatalab ang isang pangontra ng isang manggagamot. Kasi kulang ang paniniwala ng taong nagtatangan nito. Kulang ang paniniwala. Hindi naman kailangan ang gamit o ang amulet ng isang tao. Kailangan mong subukin. Ang kailangan mo dapat yan, ang paniniwala. Ang paniniwala sa pangontra, ang paniniwala sa manggagamot. At ang unang-una talagang paniniwalaan mo ang yung nasa taas. Kasi ang Panginoon ang may takda sa manggagamot niya na isulat yung mga banal na salita na yan para igawing pangontra sa iyo. Dapat wag nating isisi sa isang manggagamot kasi ganito, hindi ganito, ganyan, hindi naman epektibo yung pangontra mo. Hindi talaga epekto yan kasi kulang ang inyong paniniwala. Ganon mga kapatid, kulang ang inyong paniniwala at wala kayong tiwala sa mga manggagamot, kaya ganon ang mga nangyayari. Wag ninyong sisisihin ang manggagamot. Sisihin ninyo ang inyong sarili kasi kulang kayo sa paniniwala. Hindi naman ilalabas ng isang manggagamot, tunay na manggagamot, ang kanilang mga gamit kung walang patunay sa kanilang sarili. Yan ang katotohanan dyan na dapat itatak sa inyong kukuti, na hindi dapat lahat, dahil bago lahat kayo hinawakan ng isang manggagamot ay buhay nila din ang nakataya dyan sa kanilang sa kanilang trabaho na iyan. Paghawak pa lang sa inyong pasyente, kung kayo may karamdaman na spiritual, isipin din dapat ninyo ang buhay ng isang manggagamot. Kasi unang mamamatay dyan, hindi kayo, kundi manggagamot. Yan. Manggagamot, lalo na pag natalo sa kumbate espiritual. Ang kumbate espiritual kasi mga kapatid, ay ang kumbate espiritual, labanan yan. Buhay ng manggagamot at buhay ng mangkukulam ang naglalaban dyan. Pag natalo ang manggagamot, maaring mamatay, maaring magkasakit o magsasaper. Pag ang mangkukulam naman ay mamamatay, nasa yon, wala tayong magagawa doon. Kasi pag ginilitan ng manggagamot ang isang mangkukulam, ang Diyos pa rin ang magpapasya nung kung yan ba itatapusin o bibigyan pa ng isang pagkakataon para magbago.
Yan ang katotohanan dyan. Ang sinasabi na pag ginilitan, patay na yun. Hindi, mali. Meron, ang Panginoon pa rin ang nagpapasya doon kung yun ba ay bubuhayin pa o bibigyan pa ng pagkakataong magbago. Yan ang ano dyan. Pero may mga mangkukulam talaga na binibigyan lang ng nagkakasakit na sila, bumabalik na naman sa kanilang ginagawa pag naka-recover dahil may sinumpaan sila sa kanilang mga sinasamba na yan. Na kung sakaling magbago yan, ay magsasuffer din ang kanilang pamilya diyan. Yan ang mundo ng spiritual. Hindi yan basta-basta na pagpasok ka ng spiritual, manggagamot ka na kasi hindi. Meron niya mga may proseso yan mga kapatid. Ako bago ako naging isang manggagamot, 4 na taon ang paggugol ko ng mga ganyan. Kasi pag hindi kaya ng spiritual mo, mababaliw ka pag hindi mo na control ang iyong paggaganap mo bilang manggagamot sa iyong estado sa manggagamot. Marami diyang mga manggagamot na nababaliw, nasisiraan na ng ulo. Maraming manggagamot na hindi na nakakatulog. Maraming manggagamot na wala na namamayat na kung ano-ano na yung mga kasi mali ang proseso nila sa kanilang paggaganap. Sa pagdidibusyon pa lang mali na. Yan. Sa pagdidibusyon, sa paggaganap, mali. Kasi may mga maestro din na maestro din ko na imbes turuan ng tama ang kanilang mga mag-aaral, ay mali pa ang itinuturo. Kaya may ibang mga panggagamot dyan na napapahamak. Yan. Kaya wag nating, hindi naman sa may naninira ako. Meron talagang ganoon kasi meron ding lumapit dito sa akin dati na binigyan siya ng dasal, iba-iba yung mga letra, iba-iba yung mga kung ano-anong mga dasal o Latin, iba ang dinasal, kaya yung tao na yun hindi nakakatulog. Ang ginawa ko lang doon ay kinalas ko. Kaya ang advice ko sa inyo, bago kayo pumasok ng ng pag-aaral sa lihim na karunungan, ay piliin ninyo mga kapatid ang guro ninyo o maestro ninyo na mabuti. Kasi may iba talagang maestro na na iba-iba yung mga Latin na ginagawa, lalong-lalo na sa mga YouTube. Diyan, marami diyan naglipana, maraming napapahamak na mga tao diyan na kukuha lang ng mga orasyon. Doon kayo kukuha ng mga orasyon mga kapatid. Kung ang tao ay nagbabahagi sa inyo, ay nakalatag ang mukha niyan sa social media. Nakalagay ang orasyon diyan sa kanyang screen. Pero kung doon kayo kukuha sa YouTube na mga walang kung kwenta-kwentang kung ano diyan, may mga magandang larawan lang o imahe diyan sa YouTube para ay wag kayong magpadala sa mga gandang imahe diyan na lumalabas sa screen sa YouTube. Wag kayong magpadala sa mga ganyan kasi mapapahamak kayo diyan mga kapatid sa mga ganyan. Suriin din ninyo ang tunay at saka piki na mga marami kasi mga bulaang mga manggagamot naglipana ngayon. Yan. Ako bago ako naging isang manggagamot, 4 na taon akong nag-aral kasi gusto ko mag-aral ng college. Wala kaming wala kaming pera na pang tuition sa akin, wala kaming perang pang-aral. Kaya may dahilan din ang Panginoon na dito ako inassign sa ganitong sa pamamaraan sa panggagamot. Yan. Kasi dito 4 na taon ko tong nag-aaral din ako kung paano maglunas, paano manggamot, paano kalabanin ang mga spiritual na ng Diyos, mga kalaban ng ating Panginoon. Yan, nag-aaral ako ng ganyan. Kaya nagpapasalamat ako kung hindi ko man natupad ang pangarap ko. Meron namang trabaho na ibinigay sa akin ang Panginoon. Kahit ganito lang, kahit panggagamot, marangal ang trabaho ko. Hindi tulad ng iba dyan na kahit ay gumagawa ng mga illegal, pangit na mga gawain, kung ano-ano pa mga issue na para matakpan lang ang kanilang mga trabaho. Ako mga kapatid, totoo ako sa aking mahal ko ang aking trabaho na ito. Yan. Wala akong inapakan, wala akong inaagrabyadong tao. Yan, kahit sa ganito lang, may mga tao pa ring naniniwala at sumusuporta sa akin.
Yan, kahit hindi ko sila kadugo, meron din namang mga kapatid, meron din namang sumusuporta. Ayan, sana wag ninyo akong wag ninyo akong pabayaan sa aking mag-support na lang kayo sa aking YouTube at sa aking Facebook page. Yan. Itong mga nito mga kapatid ay na ito. Hindi na ito tatalab. Ito mga ritual na ito sa iyo, hindi na. Kasi kinokontra nitong manggagamot mo o di kaya ikaw na may kaaralan sa spiritual din, kinokontra mo yung mga ginagawa nila. Yan. Huwag ka kasi nagtagumpay ka na dito. Sa huli ikaw ay nagtagumpay na dito. Yan. Yan, totally healed ka na dito mga kapatid. Totally healed, magaling ka na. Yan, wag na kayo pag kayo na ay magaling mga kapatid, wag na ninyong balikan ang inyong mga nakaraan o naging masalimuot na buhay mo. Kung ano nangyari sa iyo sa mundo ng espiritual, kung ikaw ay nakulam, kung ikaw na barang, kung ikaw ay napagaling ng isang manggagamot, let go, let God mo, kalimutan mo 'yon. Naway isipin mo lang 'yon na magiging ayan mga kapatid, at naputol yung natin, yung video. Yan, at ang tutuloy na lang natin ito kasi may dumating na pasyente. Yan, at sa awa ng Panginoon wala namang spiritual na sakit ang tao. Ang sakit naman niya ay anxiety o depression. Yon, yung may nervyos, takot lumabas sa tao. Yan ang tinatawag na may nervyos yung taong yan pag ganun. Yan. Ito isusunod natin yung mga mensahe ng mga animals message, mga mensahe ng mga hayop. Yan. Ito yung eagle. Ito ang mensahe ng eagle sa inyo. Ito yung vision. It is time to look inward with an attentive eye. Allow your heart to guide you, and opportunities you never dream were possible will present themselves when you least expect. Get ready for greatness. Yan yung una. Ito yung pangalawang mensahe. Itong swan mga kapatid. You have found your soulmate, or they are just around the corner. Remember that when two souls are destined to be together, they always find their way back to each other. All those things you had to go through were worth it. Yun. Yan yung mga mensahe sa inyo. Yan. Ito yung cardinal. Yan. Adventure, love and vision. Yung mensahe. You need to live up to our fullest potential. Explore new direction and take risk in order to grow as an individual. Change may be uncomfortable, but it is necessary. Yan yung mensahe ng isang hayop na cardinal. Yan, alagang hayop. Yan. Dragonfly. The dragonfly is a symbol of the light and change. It is reminding to you, bring a bit more lightness and joy into your life in order to bring about that change needed to react your full potential. Approach things lightly. Yan. Adaptability. Yan. At ang last ay peacock. Ang peacock ay love self. Yan. You will find great power in focusing on the positive aspect of yourself, that which make you
indefinably unique and beautiful. There is deep wells of untapped inner power in letting go of negative self-talk. Yan. Mensahe dito ay dapat pagkanunan ninyo ang inyong mahalin din ninyo ang sarili. Yan, bigyan din niyo ng time. Wag ninyong mga kapatid, wag ninyong bigyan ninyo ng time ang inyong sarili at wag ninyong igugol lang inyong sarili sa puro trabaho lang, busy kayo sa trabaho. Dahil pag kayo ay magkasakit o pumalya ang inyong katawan, ay malaking problema yan mga kapatid. Maraming bagay ang mawawala sa inyo, maaring trabaho ninyo, maaring hanap buhay, kabuhayan. Kasi mga kapatid, ang sarili lang natin ang ating puhunan para sa ating ikauunlad. Pag ang sarili natin nagkasakit, ay parang nawalan ka rin ng yung kabuhayan dyan. Lahat-lahat ng mga ay mawawala. Dapat mahalin mo rin yung sarili, bigyan mo rin ng time. Dahil yan din ang mag-aano sa yung mag-aangat sa iyong buhay ay yung sarili. Yan. Aanin mo na yung sarili mo. Kung ikaw ay nagkakasakit na, ay wala tayong magagawa mga kapatid. Yan. Itong love, mahalin mo rin ang sarili mo, yung ibang tao, yung pamilya mo, at yung mga nakakasalamuha mo ay mahalin mo rin. Yan. Wag kang ang adventure na ito, ang ng cardinal. Itong adventure na ito ay sumisimbolo ito na dapat wag ka nang, kung ikaw ay nagmumukmuk diyan palagi sa bahay mo, ay palagi ka ring magala-gala ka, mag-joyride ka kung may kotse ka o motor diyan, mamasyal ka kahit saan, sa bundok, sa dagat, sa mga gubat, kung saan na mga magandang tanawin. Mamasyal ka para ma-relax ang inyong sarili. Yan. Yan. Hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Tuloy na naman ang gamutan dito, baka may pasyente na dadating. Ayan. Yan, sa mga followers ko, subscribers sa Maestro Apo, ay paki-like, share and subscribe na rin po ang ating YouTube channel na Maestro Apo at Maestro Apo Vlogs and Reels. Ayan po, at hanggang dito na lang, at God bless.